Nagkakabasa na biktima, nakagawa na masasama, pinagbabawal na gamot, binibenta mo sa iba. Hoy, marami na ang pamilya ang nadamay at nasira, mga buhay na nawala dahil sa peste mo na droga. Kaya ngayon ang mga kabataan, ikaw ang tinutularan dahil sa mga kahirapan kanilang kinamulatan. Inakala nila ang droga ang sagot sa mga katanungan, pero ito pala ang magdadala sa kanilang huling nantungan. Imbis na nag-aaral, bakit nagre-rebelde? Magulang nga sinisisi sa lahat ng nangyayari. Mga tenga nilang sarado sa mga payong sinasabi, baliwala ito sa kanila kahit para sa kabubuti. Hindi mo ba nakikita, sadyang wala kang awa sa mga taong gumagamit ng shabu at marijuana? Ang tanong ko lang, masaya ka na ba sa pera mong kinita, kahit kapalit nito ay pagdurusan ng iba? Oo, biktima ako, siguro biktima kayo. Tayo'y may kanya-kanyang dahilan kung ba't nagsakripisyo sa pera o pamilya. Alam ng Panginoon kung bakit tayo nalulung at kung bakit nagaganon. Oo, biktima ako, siguro biktima kayo. Tayo'y may kanya-kanyang dahilan kung ba't nagsakripisyo sa pera o pamilya. Alam ng Panginoon kung bakit tayo nalulung at kung bakit nagaganon. Kung kailan naghihirap ang mga tao sa Pinas, lalong nawala ng pag-asa dahil di na makaiwas sa katakot-takot na parusa na iyong ipinadanas. Sinusunog kanilang pera sa bato, winawaldas. Ang iba malamig na reyas, ang yapos na mga kamay, mga taong nababaliw na gusto magpakamatay, mga wala namang kasalanan. Sila'y mga biktima lang dahil utang mo ang lahat ng ito, ikaw rin ang kabayaran. Kung masangkot ang pamilya mo sa mga ganitong pangyayari, di mo na kaya maibalik dahil sa iyong pagkakamali. Ikaw ang nagsilbing kamatayan nila sa lalong madaling panahon. Basura mong droga, tanging dahilan ng kanilang pagkalason. Sabihin na natin na biktima rin ng isang katulad mo, pero imulat mo lang ang mga mata mo dahil kaya mo pang magbago. Pagsisiyan lahat ng mga kasalanan mong nagawa, patatawarin ka ng Panginoon. Di ka nag-iisa. Oo, biktima ako, siguro biktima kayo. Tayo'y may kanya-kanyang dahilan kung ba't nagsakripisyo sa pera o pamilya. Alam ng Panginoon kung bakit tayo nalulung at kung bakit nagaganon. Oo, biktima ako, siguro biktima kayo. Tayo'y may kanya-kanyang dahilan kung ba't nagsakripisyo sa pera o pamilya. Alam ng Panginoon kung bakit tayo nalulung at kung bakit nagaganon. Hindi mo magawa na ikaw ay naglalakad ng kalmado, sa pulis ikaw ay kabado at namumutla ang mukha mo dahil tamang hinala ka sa lahat ng usapin na naririnig mo. Kahit takot na takot ka na, tuloy ka pa rin sa trabaho. Ito bang katotohanan na di mo kayang kalimutan ang mga bagay na di maiwasan, kapalit ng kamatayan dahil di mo matatakbuhan ang mundo na iyong pinaglalaruan? Ginawa mo multuan, tatapos sa'yo yan ang lagi mong tatandaan. Dahil kapag wala kang pera, mahirap at mahina, wala ka na rin karapatan na lumaban sa kanila. Mga nagpapatupad ng batas na mayayaman lang ang nakikita. Kawawa naman ang ating bansa kung malululong sa droga. Isipin mabuti mga pangyayari kung bakit ko ito nasasabi. Mga salita nagmula sa aking labi kung bakit ako nagsisisi na lahat ng mga nakikita ng aking mata ay puro paghihirap. Ang droga sisira sa ating bansa at sa ating mga pangarap. Oo, biktima ako, siguro biktima kayo. Tayo'y may kanya-kanyang dahilan kung ba't nagsakripisyo sa pera o pamilya. Alam ng Panginoon kung bakit tayo nalulung at kung bakit nagkaganon.